Kapag binabanggit ang Filipino, ang unang pumapasok sa ating isipan ay ang pangunahing paraan ng komunikasyon na ginagamit sa mga usapan. Ngunit sa kabila ng iba't ibang salita, ang Filipino ay may mas komplikadong kasaysayan. Isang kasaysayan ng pakikibaka, pagkakaisa at tagumpay. Alam mo ba na ang Filipino ay hindi agad kinilala bilang pambansang wika? Kinailangan nitong dumaan sa maraming hamon at pagsubok bago ito tanggapin bilang isang organikong bahagi ng kultura at pagkakakilanlan ng mga Filipino. Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako nga po pala si Yasmin Escalante, kasama sina Rizel Hapa at Angela Paraan. Kami ang inyong magiging gabay sa pagtatalakay ng kahalagahan ng wikang Filipino at ang kasaysayan nito. Ang wika natin mula sa mga ninuno hanggang ngayon ay dumaan sa maraming pagbabago. Isang kwento ng patuloy na ebolusyon. At hindi lang yon, no? Ang ating wika ay hindi lamang isang kasangkapan sa komunikasyon. Ito rin ay simbolo ng ating kalayaan. Laging may mga leader na umusbong at nagbigay halaga sa wika sa mga nakaraang panahon. Isa na rito si Manuel L. Quezon na kilala bilang ama ng pambansang wika. Kasama sa mga pangunahing gawain niya ang paghubog ng mga batas na nagpayaman sa wika ng Pilipinas. Tama! Marami ang hindi nakakaunawa sa positibong epekto ng mga batas at kautusan na nagpapatibay sa ating wikang pambansa. Napakahaba ng prosesong pinagdaanan nito. Kaya naman sa episode na ito, pag-uusapan natin ang kasaysayan ng Filipino. Kung paano ito nagsimula, ano nga bang mga hamon na hinarap nito, at paano ito naging mahalagang bahagi ng ating pagkatao bilang mga Pilipino. Susuriin din natin ang mga kwento at mga batas na bumuo sa wikang ito, mula sa panahon ng Commonwealth hanggang sa kasalukuyan. Sigurado akong marami tayong matutuklasan dito. Lalo na't ang ganitong makabuluhang aspeto ng ating kasaysayan ay madalas na hindi nabibigyan ng sapat na pansin, maging sa publiko o sa loob ng silid-aralan. At sa tingin ko, ang pinakamahalaga sa lahat ay maunawaan natin kung bakit napakahalaga ng Filipino sa ating pagkatao at kultura. Sa bawat salitang ating binibigkas, bitbit natin ang diwa ng ating bayan. Kaya tara na, samahan niyo kami sa mahalaga at makulay na talakayang ito. Pero bago natin alamin ang kahalagaan ng wika sa atin, ay alamin muna natin ang kasaysayan nito. Sang-ayon ako sa iyo, Angela, upang mas maging makabuluhan ang ating diskusyon at pagpapahalaga para sa ating wika. Kilala niyo ba si Manuel Luis Molino Quezon? O mas kilala natin sa pangalan na Manuel L. Quezon? Oo, kilala ko siya. Siya ang pangalawang presidente natin noong panahon ng Commonwealth. Pero, hindi lamang siya presidente. Siya rin ay kilala bilang ama ng wikang pambansa. Si Manuel L. Quezon ang namuno sa pagpapatupad ng Batas Commonwealth bilang 184 noong Nobyembre 13, 1936, na ang layunin ay bumuo ng Samahang Pangwika. At ito ay ang Batas Commonwealth bilang 333 na nagpapatibay sa samahan na tinatawag na Surian ng Wikang Pambansa o SWP. Ano ba ang naging gabay ng SWP sa pagpili ng wikang pambansa natin? Ang naging gabay nila sa pagpili ay wikang ginagamit ng mas maraming Pilipino, may mekanismo at literatura. At dapat ito ay manunlad sa kayarian. Noong ika-30 ng Disyembre, 1937, sa kautosang tagapagpaganap bilang 134, pinagtibay ni Pangulong Quezon na ang wikang pambansa natin ay Tagalog. Oo, tama ka dyan, Miss Rizel. Pero noong 1959 sa kautosang bilang 7 ay tinawag na Pilipino ang ating wikang pambansa. At sa taong 1987 naman sa Konstitusyon ng Pilipinas sa Artikulo 14, Section 6 ay pinagtibay na ang ating wikang pambansa ay Filipino. Iyan ay dahil sa pagkakaroon ng iba't ibang dialekto sa iba't ibang parte ng ating bansa.
Sa panahon ng pamumuno ni Pangulong Fidel V. Ramos, ay nilagdaan ang proklama bilang 1041 na nagtatakda na sa buwan ng Agosto ang ating buwan ng wikang Pilipino. At ipinagdiriwang ito taon-taon at bilang pag-alala kay Pangulong Manuel L. Quezon na ama ng wikang pambansa. Marami pala ang naging ganap sa kasaysayan ng ating wika. Marami ang ginawang batas at marami ring sakripisyo ang ginawa ng mga Pilipino para magkaroon tayo ng pambansang wika. Oo, Miss Yasmin. Pinaghirapan ito ng ating mga kapwa Pilipino. Kaya dapat natin pahalagahan ang ating wika. Sa ating mga tinalakay, maraming aspeto ng ating wika ang ating pinag-usapan. Ngayon, gusto kong itanong sa inyo, ano sa tingin nyo ang kalagayan ng ating wika sa kasalukuyan? Isang magandang katanungan yan, Miss Yasmin. Sa panahon natin ngayon, tuloy-tuloy ang pag-unlad at pagbabago ng ating wika. Maraming bagong terminolohiya ang umuusbong lalo na sa mga digital na plataforma. Subalit, sa kabila nito, mayroon din mga pagsusubok na hinaharap natin, gaya ng paglimot ng mga kabataan sa mga tradisyonal na wika at dialekto. Totoo iyan. Dahil dito, mahalagang bigyang halaga ang ating wika. Ito ay bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ang wika ang nag-uugnay sa atin at nagsisilbing boses ng ating kultura at mga tradisyon. Sumasang-ayon ako. Dapat tayong magpahalaga sa ating wika at ipasa ito sa mga susunod na henerasyon. Ang pagkakaroon ng sariling pambansang wika ay hindi lamang isang batas o hindi lamang ito isang paraan ng komunikasyon, kundi ito rin ay simbolo ng ating pagkakaisa bilang mga Pilipino. Oo, at sa simpleng paraan, maaari tayong makibahagi sa mga aktibidad at programa na sumusuporta sa ating wika, gaya ng Buwan ng Wikang Pambansa. Ito ay isang magandang pagkakataon upang ipakita ang ating pagmamahal para sa wika. Sa pagtatapos ng ating podcast, nais naming hikayatin ng lahat ng mga Pilipino na pahalagahan ang ating wika. Alamin ang mga kasaysayan nito at gamitin ito sa pang-araw-araw. Huwag nating kalimutan na ang wika ang nag-uugnay sa atin. Sa pamamagitan nito, ipapahayag natin ang ating damdamin, kultura at mga tradisyon. Kaya't mahalaga itong bigyang halaga at ipagmalaki. Sana'y mag-isip pa tayo ng mga paraan upang higit pang mapalaganap at mapahalagahan ng ating wika. Ayun lamang po, maraming salamat sa inyong pakikinig.